Paano nga ba mag-plot ng support and resistance? Kasi may tamang way and measurements po sa pagpa-plot ng mga tools and parameters na ito. Kaya naman panoorin mo ng buo ang video na ito dahil alam ko marami kang matututunan dito, no? Pero bago natin simulan, kung bago ka pa lamang pala dito sa aking YouTube channel, TikTok account or Facebook, ako nga pala, no, si Christian G. Azucena, isa tayong incoming third-year financial management student, but we're also now a registered financial analyst. So tayo rin po ay business owner, content creator na gumagawa ng mga contents about sa business, finance, economics, no, and other youth empowerment contents that might be helpful to our fellow Filipinos. So kaya naman, subscribe mo na tong YouTube channel natin at yung TikTok natin at Facebook natin, no? So para updated ka every time na may mga new contents po tayo, okay? So, kaya ngayon, without further ado, paano nga ba mag-plot ng support and resistance, no? So, dun po muna tayo sa basics kasi yung iba, hinuhulaan lang nila or not necessarily hinuhulaan pero inaccurate po yung pagpa-plot nila ng support. Halimbawa, dyan sila magpa-plot ng support. Halimbawa naman, dito sila magpa-plot ng resistance nila. So, medyo may discrepancy po na tinatawag, no? May inaccurate siya or hindi siya masyadong reliable, no? Kaya naman ituturo ko sa video na ito, no, as experienced trader na kung saan as an experienced trader na kung saan tayo ay matuto talaga na mag-plot ng tama ng support and resistance, no? So, ngayon po, no, ang support and resistance, meron pa nga several types niyan, no? Merong diagonal support, no, or such as trend line, may diagonal resistance din, no? Ito po support, ito resistance, no? Pero sa ngayon, horizontal support and resistance lang muna yung ituturo natin kasi dun pa lang marami na ang kailangang tandaan. Okay po? So, ngayon, saan ba natin yan? Dito po sa particular na range ng chart na ito. Saan po dyan yung support and resistance? Kayo po. 'Di ba? O, kayo po, no? I-comment nyo dyan. So, dapat po, no? Paano ba kinukuha yun? Ang support din po, hindi lang din yan isa, no? Pwedeng support 1, support 2, ang resistance. Pwedeng may resistance 1, may resistance 2. Malinaw po? Okay, so ngayon, paano po muna malalaman yung resistance muna? No? Malalaman po natin yung resistance, tumingin po kayo dyan sa chart lang na yan, no? Saan po dyan yung may pinakamataas na presyo at range na kung saan umabot nga siya doon pero hindi na siya tumaas beyond that level, no? Ito po, 'di ba? Etong price na ito, etong area or range na ito. So meaning, pwede po natin 'yan ma-consider na resistance area po natin. Pero ang tawag natin diyan yung mga swing highs pero i-expand na rin natin. 'Di ba? So meaning, yan na po ang ating resistance. 'Di ba po? Actually, madali lang kunin, 'di ba? Pero madali ba talaga? Hindi masyado para sa mga beginners, no? So, pero yan mako-consider po natin na itong range na ito ay resistance siya. Sir, bakit yung resistance mo ang lapad? Magandang tanong. Dapat po ganyan talaga para sa akin, as an experienced trader. Bakit? Kasi pag ang resistance mo manipis lang din, parang price point siya. Magkaiba po ang price point sa price area or price range. Kaya nga range, merong in between the 4,020 to 4,100. Dapat may area ka na tinitignan, no? Hindi siya sobrang kapal din, hindi siya sobrang nipis din na parang ganito. Yung sakto lang po, no? At ganyan din kakapal yung gagawin mo sa iyong support. Ngayon, meron na tayong resistance dito. Ngayon, saan pa po yung pwede nating gawin na resistance, no? Kung saan po yung price action na paulit-ulit na tumatama pero kumbaga nahihirapang umangat doon, eto. No? Tumaas diyan, bumagsak. Tumaas dito, bumagsak ulit. Dito, bumagsak ulit. Dito, bumagsak ulit. So definitely, itong range pala na ito, range of resistance pa lang. Pero dito nga medyo naging support siya, 'di ba? Kasi ang ruling natin diyan, your previous resistance, it will become now your support dito sa micro range na ito. 'Di ba? Micro, yung pangmaliitan. So magiging green 'yan. No, but generally speaking, masasabi natin na pumasok siya doon sa area of resistance, no? Kumbaga sa Baguio, 'di ba? Parang area of responsibility, pero dito once na pumasok 'yan diyan in between that
two resistances, the resistance 1 and 2, possible po na anytime pwedeng bumagsak or bumaba dahil may selling pressure dyan kaagad. Yan po, kita nyo dito sa mga swing high po natin. Possible niya nga yan, bearish divergence yan. 'Di ba? So, ibig sabihin po, merong somehow selling pressure kapag ka nandito yung presyo. So, ganyan po muna mag-plot ng resistance, no? Saan yung mga presyo, no, na inabutan niya, ibig sabihin, na-reach niya, okay? And when it reached that particular or certain level, hindi na siya umangat beyond that level again. Kumbaga, beyond, sa taas nito. Umabot pa ba dito? Hindi na. So, meaning, dito po, may selling pressure na nagaganap dito. No, dito sa range na po na ito. Kaya kung makikita ninyo, yung every time na tumataas or sumisilip yung presyo papunta dito, hindi na, kumbaga, hindi na nagsusurpass doon sa level na yan dahil merong supply dito, no? Merong maraming nagbebenta. So, ganyan po mag-plot ng resistance, no, basically, no? So resistance 1 and resistance 2 po dapat, no? So pwede naman yung ganyan, 'di ba? So ngayon, paano naman po yung support? Ang support po, syempre, kung ang resistance nasa taas, ang support nasa ilalim. Nasa baba, no? So paano po natin hahanapin yung support dito? Ang support dito, ganun lang po ulit, baliktad lang, no? Saan kaya dito yung mga presyo na bumababa doon sa level na yon pero hindi na nag-i-exceed or nagsusurpass na bumaba pa below, no? Further down, deeper, no? So syempre, saan po yung support natin dyan? Ang support, ibig sabihin yan, doon sinasalo ang presyo, doon merong demand zone, doon merong buying pressure dito. O basically, this is our support area. Kasi bakit, no? Maraming beses na nag-touch yung presyo dito, umangat. 'Di ba? Merong hindi naman totally umangat, pero may mga spike, no, ng buying pressure. So that is why mako-consider natin na support yung mga yan. So hindi lang din dapat isa yung support nyo, pwedeng dalawa. So meaning support 1 and support 2. So ito po yung resistance 1 natin, ito yung resistance 2. Ito yung support 1, ito yung support 2 natin. So, napaka-importante rin pala na factor na kalimutan ko sabihin, syempre yung time frame. The lower the time frame, the weaker the support and resistance are. Well, the higher the time frame, the stronger the support and resistance are also. 'Di ba? Ibig sabihin po nito, base sa time frame din. Kasi, mas malikot yung galaw ng presyo, mas madaling mabasag ang support and resistance. Pero kapag medyo stable siya at longer hour or longer period of time, syempre hindi siya masyadong madaling mag-breakout, no, or mag-breakdown, no, same as well. Kaya nga po, 'di ba, yung kapag 5-minute time frame, parang purely halos speculation or 'di ba, parang hula-hula lang, pero may mga basehan pa rin naman po. What I'm trying to say is that the price on the lower time frames tends to be more volatile or volatile, no? Ibig sabihin, mas risky siya. Kaya nga tayo nagpa-plot ng mga support and resistance sa 1 hour time frame, 4 hour, 1 day, kasi ibig sabihin po nun, strong talaga yan na binabalikan, binababaan, and then tataas ulit. Ganon rin naman po sa resistance level po dito. 'Di ba? So, kaya yon dun magpapabase, no? Kaya naman, sa susunod na magagawa kayo ng support resistance, tignan nyo lang yung chart na yan. Imagine niyo at tignan nyo sa isip at mata lang ninyo saan yung pinakamataas na presyo dyan na naabot pero hindi na nag-exceed. Further that, saan yung pinakamababang naabot pero tumaas na ulit or doon nag-i-stay yung price at nagko-consolidate, accumulate na ulit, 'di ba? So, kaya naman sana marami kayong natutunan sa video na ito. So, i-comment nyo, no, kung may mga tanong kayo, kung may mga syempre natutunan kayo, at kung ano pa yung mga contents na gusto nyong ipagawa sa atin, no? So, kaya naman mga ka-traders, no, siguro lagyan ko na lang ng ibang parts tong video nito, may mga part 2 ganyan, para hindi sobrang haba. So, yun lamang po. Kung may mga katanungan kayo, drop nyo lang below, no? So, this is the Estudyante Trader. See you on our next vlog, no? Thank you po and bye-bye.